Ano ka? No? Anong tawag sa'yo? Tapos, ang lakas ng loob ko para sabihin Meron ba? na ang mastermind dito sa mga banat sa kasama mo sa oposisyon na si Boy Dila. Oy! Dito kay Senator Joel Villanueva ay si Laila de Lima na pinakulong nyo ng 7 taon kahit walang sala, no? At muntik pang mamatay sa loob ng kulungan, siya pa daw ang mastermind sa likod ni Carpio Morales, no? Na hinatulan si Senator Joel Villanueva. Diba? Ang lakas naman ng loob mo. Takas ka na. Subukan mo na ba makulong na isang araw? Oo nga. Isang araw lang, kahit isang araw. Nang walang sala? Kulan, bardakulan. Reserve. Ano ang... Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. May nagtanong sa akin kanina. Goes again. Anong tawag sa tao Oy. na paniwalang paniwala sa kanyang sariling kasinungalingan? No? Anong tawag sa kanya? Ano? Ala. Yung tumatawag sa sarili na Ambassador of Jesus Christ. No? Pero mo, eto na naman siya. No? Gumawa ng isang napakagandang proposal. Ganda ng proposal. Na kailangan daw magkaroon ng representatibo ang mga kulto at ang oposisyon dito sa ICI. How do you really feel? Independent, no? Hindi ko na matapos, no? Independent cult. Kaya nga tinawag na independent Nako, tatas na noon, BP niya. Mr. Forthwith. Ayan na naman si Mr. Riman. Diba? Kaya nga tinawag na independent. Bakit mo gagawing partisan? No? Ako, hindi naman ako ganun nagpapanggap na matalino. No? Pero tumatalino ako kumpara sa mga ito No, kaya mas gusto ko silang kasama kaysa dito sa mga kasama ko dito. Ay, sorry naman. Bobo. So, ayun, no? Tapos, oposisyon. Ano bang ibig sabihin ng oposisyon? Sino nga ba yung opposition? Natalo ka sa eleksyon, sa Senate leadership, ikaw ay oposisyon na? Ang ibig sabihin ng oposisyon ay prinsipyo, plataforma, vision, higher purpose. Higher purpose. Hindi lower organ, no? Okay. Sabihin yan. Nako. Yan ang ibig sabihin yan, no? Tapos, oposisyon. Sino ba miyembro niyan? Oy. Di ba yan yung iimbestigahan ng ICI? No? Yan yung gusto mo magkaroon ng representasyon sa ICI? Di ba? Ano ka? No? Anong tawag sa'yo? Tapos, ang lakas ng loob ko Oy. para sabihin Meron ba? na ang mastermind dito sa mga banat sa kasama mo sa oposisyon na si Boy Dila. Oy. Dito kay Senator Joel Villanueva ay si Laila de Lima na pinakulong nyo ng 7 taon kahit walang sala, no? At muntik pang mamatay sa loob ng kulungan, siya pa daw ang mastermind sa likod ni Carpio Morales, no? Na hinatulan si Senator Joel Villanueva. Diba? Lakas naman ng loob mo. Takas ka na. Subukan mo na ba makulong na isang araw? Oo nga. Isang araw lang, kahit isang araw. Nang walang sala, no? Yun yung mas masakit. Kaya kakapusing ka, no? Bata, no? Huwag ka masyadong magmagali. Huwag ka masyadong manukat. Dahil pag ikaw ay sinukat, sigurado ko, parang katulad ng pelikula, ikaw ay kukulangin. Kaya, please lang. Please lang. No? Itigil mo na yung mga kabalintunaan na yan. No? Kahit papano naman, kung hindi mo irespeto ang iyong sarili, irespeto mo ang iyong posisyon. Tama. At kung hindi mo irespeto ang iyong posisyon, di wala nang respetuhan. Wala nang respetuhan. No? Oo.
I rest my case. Yeah. Or daw gula, pero... Anong may sasabihin ka, Prof? Tinatanong lang ng mga kung Tawag dyan, downer. kung supported daw kayo doon sa pili ni Senator Trillanes for president. Naku, Ano daw? Uy! Thumbs up! Thumbs up! Action speaks louder Actions than speak words. louder than no words are there. Thumbs up. Siyempre, kung thumbs up siya, may mga pag-ganong-ganon. Pero puntahan na kaya natin Ayan talaga na dapat. kung ano yung pinakahati ng lahat Hati-hati. sa German. Herman. Ah, ay, Ah, Herman pala. Makinig muna kayo. Pwede ka magpaliwanag mamaya. I-save mo yan sa uli. Dahil ngayon, narito na siya. At ang kanyang nag-iisa, Yan. Herman Cut. Nag-iisa po ito. Yan. Yan. O, ako na ba? O, di na ba? Yan. Yan. So, mga alaskador, Yan, siyempre narinig nyo na yung kasabihang Pilipino na ang namamangka sa dalawang Uy, ilog, uy, 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 uy. sa gitna lumulubog. Yan. Favorite na favorite ni Sek yan nung, naman? nung mga election times. Yan ang parati na sinasabi. May namamangka sa dalawang ilog. Yan. So, marami na tayong naging poster boy at poster girl ng kasabihang ito. Pero ngayon, ang pinaka-viral at Yan. Viral. na nangingibabaw sa inyong mga social media feed ay si Attorney Regal Oliva, Uy. Sino yun? ang sikat na gender equality lawyer at content creator. Hindi mo kilala yun, Sek? Hindi, wala trending. Well, Riga. for years, matagal siyang minahal at tinanggap ng kampo ng mga pro Duterte bilang isang matalinong boses na marunong magsalita at may tapang. Tapos nangandidato siya bilang kinatawan ng Lone Congressional District ng Mandawi City. Hindi ko alam yun ah. Mandawi, Cebu. Cebu. Support. Nag-resona siya, nag-angat ng kanyang kamay. Oo. Si none other than former President Rodrigo Ah, Duterte. Uy! okay, And Vice President Thanks Inday for the Sara intro. Duterte. Siya- Ayun, talo. Oh. Pero recently, recently. naging public enemy number 1 siya ng mga DDS. Ha? Pumaliktad na siya. What happened? What happened? What happened nga? But Naglabas kasi siya nung isang dinatawag niya na Regal POV content tungkol sa ICC. Doon niya binanggit ang mga terminong tulad ng libu-libong patayan. Yan. Hango sa dokumento ng ICC at inacknowledge niya ang legitimacy at authority ng ICC bilang isang credible international court. So syempre nahulog sa mga silya nila ang mga DDS para silang sinapak ng sarili nilang fist bump. Wapak. Tinawag nilang bayaran, traidor, malimbing at user Oo. si Attorney Regal. Matindi ang online bashing at backlash. Sa loob ng ilang araw, imagine you have to give it to the DDS online forces. They are formidable. Imagine 1.7 million followers niya. 300,000 ang nawala. nawala. 20%. Unfollow, oh. ibig sabihin. Nag-follow. Oo. Iba talaga ang online force ng DDS. Beyond debate naman yan. Ngunit sa kabilang ilog, as expected, humalakpak naman ng mga Marcos loyalists, mga pigs, mga yellows, human rights advocates. Sabi nila, sa wakas, may abogado mula sa kabilang kampo na Yan. nagsabi ng totoo Yan. at tumayo para sa prinsipyo. So for a brief shining moment, Parang kamilot. Pugoy ang bangka Uy. ni Attorney Regal, natukoy ang kurso, di ba? Saan ba ako? Yan, Nagkaroon siya ng pagkakataong tumindig. Yan. Pwede sana niyang sabihin at that point, ito ang batas, ito ang totoo. Ganon. At paninindigan ko ito, kahit bakit? sino pa masaktan, at Oo. kahit mawalan pa ako ng libo-libong followers. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari eh. Nang makancel siya ng mga DDS, nagpaliwanag siya, nagpakumbaba, nagsabing na misinterpret lang daw siya. So tila umatras mula sa dating diin ng kanyang sinabi. Ang dating medyo nabahagang buntot. Dahil sa nabawasan. Dahil sa nabawasan. At doon niya naramdaman ang bigat ng kasabihang tungkol sa namamangka sa dalawang ilog. Hindi siya tinanggap ng DDS, even without apology. Dahil para sa kanila, nakita ko na yung totoong kulay mo. May ganun, oo. Hindi rin siya niyakap ng mga loyalist pinks at yellows dahil para naman sa kanila, hindi mo kayang panindigan yung sinabi mo. Nag-sorry eh. Hindi ka rin kapani-paniwala. Saan siya napunta? That's the thing. Lumubog. Lumubog. At dito pumapasok ang masakit ngunit totoong aral. Sa politika at public opinion sa Pilipinas ngayon, pwede kang magkamali. Yan. Pwede kang kumontra. Yan. Pero ang hindi mapapatawad ng tao ay ang pagiging walang paninindigan.
Pwede kang tumawid mula sa isang ilog papunta sa kabila. Dami ng politikong gumawa niyan. Pero kung susubukan mong manatili sa gitna, isang pa sa bawat pampang, lulunurin ka ng agos. Pero hindi bumagsak si Atty. Regal Oliva dahil nagsabi siya ng totoo. Bumagsak siya dahil sinabi niya to, tapos umatras. Oh, that's Herman Katz. Magdili-dali. Huwag bumangka. Huwag bumigna. Hindi Katulad na Blank. the survey said. naman yung mga pinapahayag ni Senator Bongo na meron daw kayong mga financier. Siyempre gusto nating linawin yan Sana all. Pwede mo naman pakilala sa amin yan, Sen. Alam mo lang, yun nga, no? Yung buong press ko niya na yun, he was supposed to respond dun sa aking allegation. Correct. Pero ni isang word dun sa buong press ko na yon na binasa niya all throughout, wala to address it. So, ang ginawa niya, nagtapon siya ng kung ano-anong diversion, smoke screen. Kaya sabi ko nga, hindi ko na lang i-address yan. Kasi ultimately, ito yan, bottom line, 6 years sila in power. 'Di ba? Kung meron akong ginawa na illegal, nako talagang sinuyod nila lahat Actually. ng transaksyon. Actually. Wala naman sila nakita. No? They didn't file even a single na case ng corruption. And it wasn't for a lack of trying, I'm sure, Sen. Yes. Talagang I'm sure it wasn't for a lack of trying, no? hinalughog nila lahat, walang nakita. Kaya ngayon, yung sinasabi niya ngayon, ang throwback na, babalik mo lang sa kanya na question is, bakit hindi mo fina-file? Ako, meron ako allegation, andito ako sa ombudsman, final ko. So, dapat siya, put up or shut Doon up. din. kumbaga. Meron ba siyang attempt, Sen, na mag-reach out sa'yo? Ako, Yun. Uy, uminit na. Oh, yan. Easy. Binilang ko nga yung ilang beses nag-reach out. Uy, Ilang beses, ha? 5 beses nag-attempt, wow. 4 na emisaryo ang pinadala. So maliwanag yung mensahe ng mga emisaryo, willing siya magbayad ng pera. Ay, Wow. May isa ang sinabi, sky is the limit. Uy. Sky is the limit. So, the sky is the limit. Kaya sa lips. So, hindi yan kasya sa Gcash. Skies na langit. Mamax out. Then yung isa, yung sky is the limit, in-specify pa, nagbigay pa ng ballpark. Wow. So medyo mabigat. Congressman ba yung emissary dyan? Then So, ito may na po ang huling episode ng Oo. 4 Alas. then may isa pang emisaryo naman through a businessman. Uy. Ang nagbigay rin ng amount mas mababa dun sa isang binigay. Pero malaki pa rin. Okay. pang retirees. Many times over siguro. Many times Ilang over. figures 10 figures eh. Grabe! Wow! Oo. Kaya ng calculator ko yun. Oo, maraming zero. Oo. So, yun. Pero, sabi ko nga, hindi tayo ganyan. Nakikita ko yung thought bubble ni Prof. Guido eh. Parang Kasi lumalabas. Mark ito, Mark. Sana ako na lang ang nag-file. naman yung mga pinapahayag ni Senator